Alam mo ba na ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay sinasabing ginawa dahil sa isang love story? Pero teka, paano kung hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, kundi sa kapangyarihan? Ang San Juanico Bridge ay isang iconic na tulay na nagdurugtong sa dalawang isla, Leyte at Samar. Sa haba nitong mahigit 2 kilometro, isa ito sa pinakakilalang infrastructure sa Pilipinas. Pero sa likod ng ganda nito, may kwento na hindi alam ng lahat. Bago maitayo ang tulay, ang tanging paraan para makatawid mula Leyte papuntang Samar ay sa pamamagitan ng bangka o ferry. Mabagal, minsan delikado, at hindi pa sigurado kung makakatawid na kaagad, lalo na kapag masama ang panahon. Isolated ang dalawang probinsya kahit magkalapit lang sila, kaya noon pa man may plano na talaga na pagdugtungin ang dalawang isla. Noong naging presidente si Ferdinand Marcos, nagsimula ang maraming malalaking proyekto sa bansa. Isa na dito ang San Juanico Bridge. At dito na pumasok ang pinakasikat na kwento. Sinasabi ng marami na ipinagawa raw ang tulay na ito para kay Imelda Marcos, na ipinanganak sa Leyte. Kwento pa nga, para daw mas mapadali ang pag-uwi niya sa kanyang probinsya, gumawa ng tulay na nagkokonek sa Leyte at Samar. Romantic pakinggan, di ba? Isang tulay para sa pag-ibig. Pero habang kumakalat ang love story na ito, marami rin ang nagtatanong, totoo nga ba? Sa totoo lang, bahagi ang tulay ng mas malaking plano ng gobyerno. Noon napaunlarin ang Visayas, lalo na ang Eastern Visayas. Pinondohan ito sa tulong ng foreign loans at bahagi ito ng tinatawag na infrastructure program ng administrasyon. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng regalo para sa isang tao. Pero bakit kaya kumakalat ang love story? Dahil sa lakas ng imahe at impluwensya ni Imelda at Marcos noon. Kilala siya sa kanyang grand projects at pagiging simbolo ng karangyaan. Habang tinatayo ang tulay, maraming Pilipino ang nakapansin sa laki ng gastos nito. Noong panahon ng martial law, maraming proyekto ang ginawa pero hindi lahat ay tinanggap ng publiko. May mga nagsabi na ang San Juanico Bridge ay ginamit bilang propaganda, isang paraan para ipakita ang progress ng bansa. Habang ang iba naman ay naniniwala na kailangan talaga ito para sa koneksyon at ekonomiya ng rehiyon. Dalawang side ng kwento, alin ang paniniwalaan mo? Ngayon, ang San Juanico Bridge ay hindi lang simpleng tulay. Isa din ito sa tourist attraction, lalo na sa gabi. Kapag may ilaw na, sobrang ganda. Ginagamit ito araw-araw ng libo-libong tao para sa trabaho, negosyo at paglalakbay. Sa kabila ng kontrobersya, hindi mapagkakaila ang ambag nito sa buhay ng maraming taga-Leyte at Samar. Kaya sa huli, ano nga ba ang San Juanico Bridge? Isang simbolo ng pag-ibig o simbolo ng kapangyarihan? O baka naman pareho? Ikaw, anong tingin mo? Comment mo sa baba.